Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kabunyog, kaugnay pa rin ito sa sabi ni Duterte, kailangan daw ngayon ng oposisyon sa bansa. Kasi daw wala na daw oposisyon. Parang ang pinapalabas niya, parang ang gusto niyang sabihin na sila na ngayon sa kampo ng Duterte, siguro kasama na yung Arroyo, sila na yung tatayong oposisyon sa kasalukuyang gobyerno. Siguro sumakit yung loob nila dahil siyempre sa nangyari kay Sara. Bagamat hindi pa rin naman lantarang linalabanan ng Duterte at ng Arroyo si Marcos. Ang linalabanan pa lang naman nila ay si Romualdez. Siyempre ayaw nilang kalabanin si Marcos dahil pag kinalaban nila si Marcos, wala na silang aabutin. Kung ngayon confidential funds lang ang naapektuhan kay Sara, pag kinalaban na nila si Marcos, pag pati si Marcos Jr., si BBM, ay kinalaban na nila, baka ang budget na lang ni Sara sa susunod na taon sa OBP at saka sa DepEd ay paunti ng paunti. Hindi naman handa sila Duterte niyan. Kahit sila Arroyo, kaya hindi naman lumalaban pa sila Duterte at Arroyo sa Marcos mismo. Kung may ninalabanan man sila, kahit paulit-ulit pa ang mga patutsada ni Duterte, si Romualdez lang ang tinitira niya. Pero, nakapansin-pansin na sa maraming issue, nagkukomentaryo na sila Duterte sa patakbo ng gobyerno. Kasi maraming issue naman talagang kinakaharap ngayon ng kasalukuyang administrasyon ay bangga sa mga pinagagawa ni Duterte. Sa katunayan, karamihan ng problema ngayon ng administrasyon ni Marcos ay ang ugat at punot dulo o kaya ang talagang pinagmulan at mas lumala pa sa panahon ni Duterte. Halimbawa, sa issue na lamang ng China. Bakit ngayon masyado ng garapal ang China? Yan yung kinakaharap ngayon na sitwasyon ng administrasyon ni Marcos. Masyado ng garapal ang China. Bakit? Ay kasi nung panahon ni Duterte, pinabwilo yan . Pinabwilo ni Duterte ang China. Hindi niya ito nilabanan. Ang sabi ni Duterte, kaibiganin na lang natin ng China. Pag kinaibigan natin yan, hindi na tayo niyan ibubuli. Ititigil na niyan yung mga dati niyang ginagawa. Pero hindi yun ang nangyari. Lalong namayagpag ang China. Kasi tiningnan ng China na mahina talaga ang Pilipinas. Mahina ang leader, si Duterte. Ngayon na lang, uli, nag-a-assert ang Pilipinas ng ating soberanya at territorial integrity. Pero, yung problema na yan ni Marcos, kung bakit ganyan ang China, minaan niya yan kay Duterte. Kahit yung problema sa sobrang utang, nabaunang masyado ang Pilipinas sa utang sa ilalim ni Duterte. Yung mga problema sa mga abusadong pulis, dati namang may mga pang-aabuso na ang pulis at mga militar. Kaya lang sa panahon ni Duterte, binibi niya yan . Tinulerate yan ni Duterte. Kumbaga, dati nang may mga nang-aabuso sa mga pulis, pero nung panahon ni Duterte, sinabihan niya, gawin nyo kung anong gusto, basta't pag ginawa nyo, akong bahala. Di lumaki ang ulo ng mga pulis, naging mga abusado lalo. So yung mga problema na yan, yung problema na yan kibantag, yung problema na yan kitebes, lumalayan ang panahon ni Duterte. Bakit ba naging ganyan yan si Bantag? Sino ba ang nag-create ng monster na si Bantag? Si Duterte yan. Si Duterte yan. Kaya ngayon, ang karamihan ng problema ni Marcos, minana niya kay Duterte. Ang problema naman kay Marcos, hindi niya sinisisi sa Duterte sa mga problemang yan. Ewan ko ba kay Marcos, takot yata sa Duterte.
Kasi sa tingin niya, may pwersa pa ang Duterte, ayaw niyang banggain. Ngayon, dahil nararamdaman ng Duterte na pahina ng pahina ang pwersa niya, pahina ng pahina, at kahit yung alyansa ng Marcos Arroyo Duterte ay nabubuwag na, at lalo pa dahil si Romualdez ay talagang lantaran ng ang labanan nila ni Sara ay nagiging bukas na at hayagan, at kahit si Duterte ay sumasawsaw na. Kasi siyempre, alam ni Duterte, kailangan niyang proteksyonan si Sara. Kaya ngayon, itong nakaraang mga linggo, panay tirada kay Romualdez at sa Kamara ang mga tira ni Duterte. Pero, hindi na lamang si Romualdez ang kinukomentaryuhan ni Duterte. Kahit yung handling ni Marcos ng issue sa China, kahit yung handling sa issue ng EDCA, kahit ang handling sa issue kahit dito sa issue ng Israel at Hamas, sa maraming issue, kinukomentaryuhan nila Duterte ang mga nagiging pagpapalakad ni Marcos. Kinukomentaryuhan nila Duterte ang posisyon ni Marcos kaugnay sa EDCA, na ito daw ay hindi maganda dahil ito daw ay pagpapakatuta sa US, na para bagang siya naman ay hindi nagpakatuta sa China. Pagdating sa issue ng Israel at Hamas, si Marcos, ang stand niya ay suportahan ng Israel. Sila Duterte naman, sabi nga ng kanyang anak na si Sara at ni Amy Marcos, pati si Amy Marcos sumasama sa stand nila Duterte. Hindi dapat daw kumampi kanino man sa Israel at Hamas. Yung issue ng Afghan refugees na gustong pumasok sa Pilipinas, kinontra din niya nila Duterte. Sa maraming issue, kumukontra sila Duterte sa stand ng administrasyon ni Marcos. At dahil nga ngayon, nagkakalamat na ang samahan ng UNITIBS, bagamat hindi lantaran pang linalabanan nila Duterte si Marcos, pero dahil nagkakalamat na ang samahan na yan, dahil nga sa away ni Romualdez at ng Duterte, lalo na ni Sara, si Duterte ngayon ay nagiging maingay na. Kung noon sinasabi niya mananahimik na siya, parang statesman, ngayon hindi. Nagiging maingay si Duterte. At gusto niyang, parang pinaparamdam niya sa administrasyon na Marcos na may pwersa pa rin kaming Duterte, wag niyo kaming baliwalain. At sa ngayon, binubuhay na naman ni Duterte itong issue ng droga-droga para maging relevant uli sila. Dalawang issue ang pinapalaki ng Duterte. Droga at saka komunista, yung issue daw ng CPP-NPA. Kasi si Duterte, nang tumakbo siyang presidente, ang dinala niyang issue ay ang droga. Yan yung programa ni Duterte. Ang gusto ni Duterte, pag tumakbo si Sara, ang dadalhin namang issue, itong tungkol sa mga komunista. National security daw ang issue ni Sara. Ang issue naman ni Duterte, droga. So gustong sabihin ni Duterte na sa ngayon sa ilalim ni Marcos, balik na naman ang droga. O kaya tingnan nyo dyan, sabi ni Duterte, drug problem back, growing bigger. Yan ang narrative na ngayon nila Duterte. Na sa panahon ni Marcos, hindi nasusugpo ang droga, kundi lalo daw lumalaki. Bumabalik na naman daw. Yan ang sinasabi nila Duterte. Pero ang totoo, bakit? Nung panahon ba ni Duterte, nasugpo niya ba ang droga? Hindi naman nasugpo ang droga. Marami lang ang namatay. Mga ordinaryong drug user, mga mahihirap. Pero yung mga drug lords, lalo yung mga Chinese, mayroon ba tayong nalaman na Chinese drug lords na nakulong, nahuli, pinatay? Wala naman Si Peter Lim nga hanggang ngayon wala pa Yung Shabu ng panahon ni Duterte, hindi naman nawala. Hindi naman nawala. Pagsisimula pa lang ni Duterte, nasangkot na nga yung anak niyang si Pulong. At kahit pag-upo ni Marcos, ang dami kaagad ng mga nahuli, nasangkot na mga pulis. Yung halos 1,000 kilos na shabu,
na matagal na naging controversial na issue. Kailan ba yun nangyari? Panahon ni Marcos. Pero hindi naman yun nagsimula kay Marcos. Panahon pa ni Duterte, nandyan na yung transaksyon na yan ng mga pulis sa droga. Mas lalo pang ang lumagana, panahon ni Duterte, binana lang ni Marcos. Kaya hindi naman talaga nasolusyonan ni Duterte ang droga. Ang nagawa niya lang talaga, maraming namatay na mga, kumbaga kung noon kasi ang slogan natin, save the user, jail the pusher. Kay Duterte hindi. Kahit user, pagpapatayin na yan. O yan ang ginawa niya. Kaya umabot ng 20,000, 25,000 to 30,000 ang napatay. Actually, hindi naman mga drug lords lahat yun. Karamihan doon, mga ordinary user. Kay Duterte kasi, wala yung mga save the user, jail the pusher. Sa kanya, kill the user and the pusher. Ganon kay Duterte. Pero, yung mga user, yun, pinagpapatay. Pero yung mga malalaking drug lords, lalo mga Chinese, wala. Wala. Kung mayroon man pinatay ng mga drug lords, tulad yung Espinosa sa Albuera, tulad ni Mayor Paruhinog ng Usamis, yun ay dahil kailangan niyang magpakita ng sampol. Pero marami ring mga politiko na kumampi kay Duterte, kasamahan niya sa PDP laban, kaalyado niya, hindi niya naman ginalaw. Halimbawa si Tebes. Oh, bakit? Pinakialaman ba ni Duterte sila Tebes? Hindi. Dahil kakampi niya. Yung mga kalaban niya, yun. Ginamit niya yung issue ng droga, linagay sa narcolist. O, yun ang totoo. Tapos, yung mga drug lords na mga Chinese, wala. Wala namang nangyari. Kaya, ngayon, ginagamit na naman ni Duterte, binubuhay na naman yung issue ng droga. Sabi niya, droga. Ang drug problem is back, growing bigger. So gusto niya ngayon ipakita na ang administrasyon ni Marcos ay pabaya pagdating sa issue ng droga. Papalakihin na naman to ni Duterte yung issue ng droga para sa darating na eleksyon na May 2025, idadrambit na naman nila. Kaya kailangan sila Bato, sila Bongo, sila Tolentino. Kasi nga, nandiyan na naman daw ang problema sa droga. At mas lumalaki na naman. Papalakihin na naman nila Duterte ang issue ng droga. Sisisihin ang administrasyon ni Marcos. Tayo hindi natin pinagtatanggol si Marcos, ulitin ko uli. Hindi tayo kampi kay Marcos. Pero ang totoo lang, sisiraan kasi ng todo ni Duterte ang administrasyon ni Marcos. Sasabihin, tingnan nyo, balik na naman ang droga, mas lumala na naman ang problema. Bakit? Nung panahon niya ba? Lumiit ba ang problema sa droga? Nasolusyonan ba? Hindi naman eh. Marami lang na namatay. Yun ang totoo. Yun ang totoo doon. Ngayon, mayroon pa namang kampanya sa droga, kaya lang hindi napapabalitang masyado kasi wala na ngang mga patayan. Yun ang pagkakaiba ngayon. Ang droga, hindi naman talaga yan masusugpo overnight. Social problem yan. Social problem yan. Ang solusyon dyan, hindi naman pagpapatayin mo yung mga user eh. Ano yan? Kaya lang siyempre si Duterte, i-exaggerate niya na naman ang problema sa droga para maging relevant uli ang Duterte. Kasi irrelevant na eh. Hindi na masyadong napag-uusapan ng Duterte. Humihina pa si Sara. Na-i-expose pa sila dahil sa korupsyon, confidential funds. So idadivert ni Duterte sa ibang issue. Droga at saka insurgency. Komunista na naman. Komunista na naman. Yan ang totoo. Bubuhayin na naman, papalakihin na naman, i-exaggerate na naman ang issue ng droga. Hindi natin sinasabing wala tayong problema sa droga. Mayroon. Pero wag na nating hayaan pa uli na yung madugong formula ni Duterte ay masunod. Kasi wala namang nangyari doon. Ginamit na yung kamay na bakal, ang dami ng pinatay, pero hindi naman nasugpo ang droga. So hindi yun talaga ang solusyon. Yun ang kaya lang si Duterte binabalik na naman ang issue ng droga-droga para ang tao ay makita na relevant pa rin ang Duterte. Pero ang totoo, wag nating kalilimutan, hindi naman nasugpo ng Duterte ang problema sa droga. Sa kabila ng napakaraming pinatay,
hindi naman nawala ang problema sa droga. Kaya wag tayong magkakamaling mapaniwala na naman ng mga narratives nila Duterte na ibalik daw yung dating tukhang. Hindi po yan totoo. Nagpapakaano lang yan. Nagpapaka-relevant na naman kasi nga mainit na mainit sila eh. Masyado silang grabe ang bakla sa kanila doon sa issue ng confidential funds. Na-expose talaga ang Duterte dahil sa katiwalian. Gustong bumawi ng Duterte. So dalawang issue ang pinapalaki ng Duterte. Yung issue ng droga, pinapalaki na naman ni Digong. Plus yung issue ng mga komunista daw. Kasi yun ang paboritong issue ni Sara eh. National security daw. Yan daw ay mayor na problema ng bansa natin. Hindi. Ang mayor na problema ng bansa natin, kahirapan at inhustisya. Yan ang totoo. Anyway mga kabunyog, yan po ang ating maiksing komentaryo dyan sa pagpapalaki na naman ni Duterte ng issue ng mga droga-droga. Okay mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.